wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang ng nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. Ha? At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayong nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they're already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na na-attendman ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. Ha? At tandaan nyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bastang Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education.